Brother, Dando, sorry po, may dagdag ako isang tanong na lang po. Okay, go ahead, bro. Yung, tung, yung tungkol sa confession po, kasi nagkumpisal po ako noon, siguro mga kalahating taon na siguro, doon sa Baklaran. Ang tagal ko na po na hindi nakapagkumpisal, simula pa nung 14 anyos pa lang ako. Ilang tanggulang na ako ngayon, 61 na. Matagal, marami na akong kasalanan, Brother Jando, mga mortal sin, mga venial sins. Ang dami sinulat ko kasi sabi ni Father Wendell, ni Brother Wendell, isulat yung mga kasalanan nyo kasi isa lang kasalanan na hindi nyo nasabi, hindi nyo papatawari yung mga naibunyag mo na kasalanan sa ano doon sa pari. Kaya ang ginawa ko, sinulat ko. Ngayon, ito namang pari, kasi mahaba nga po, ilang pages yung ano, back to back pa yung ano, sinulatan ko ng mga kasalanan. Sabi ng pari sa akin, parang naurat na. Kasi may mga ano pa, nakalinya pa na nakapila nga nagpukumpisal. Ah, gusto nang tapusin. Sabi ko, Padre, ang sabi po ni Saint Padre Pio, kapag mayroon kang isang kasalanan na hindi mo nasabi, nagkumpisal ka, hindi ka papatawarin yung mga nasabi mo ng mga kasalanan. Kaya natigil naman siya, bigyan na naman ako. Siguro mga 3 times yata yun. Ngayon po, ang katanungan ko po, kasi nasabi ni Brother Wendell kagabi sa akin na may opening ka, may doorway. Kaya siguro may nakikita ka ng mga ano ng mga engkanto, hindi katulad sa atin. Mag-general confession daw ako. Ngayon, ang sabi ko po, kasi parang ayaw ko na mangyari nung nagkumpisal ako doon sa Baklaran, kasi napakahaba po. Ang pagkukumpisal po ba, Brother Jando, enumeration ba yun? Halimbawa, kung hatred ka, nagalit ako kay Tarpulano, ganito, tapos may iba na namang ano na ano na kaya nagalit ka. Tapos iba-iba bang mga ano kasalanan sa isang hatred, lahat lahat po ba 'yon sasabihin o sabihin na lang sa pare, may hatred ako, may galit ako, may inggit ako, ganon. Ano po ba yung tama na ano na pagkumbisal po? Kasi mahaba po talaga yan kung ano. Okay, at ibigay ang pagsagot kay brother Tata. Ang isa sa mga advice lang lalo na ni Father Darwin, pag magpugisal tayo is direct to the point. Hindi na kailangan pa natin justify. Kapag justify yun ang Tagalog po. So, direct to the point. Pag may hatred kayo, may hatred pa ako, direct. O, Yun. O, sige. hindi na Nakuha ko na. i-justify pa. Dahil Opo, po. matagalan. Wala lang enumeration. Wala na, Kaya po wala pala na. yung pare sa Baklaran, parang naurat na sa akin eh. Sabi ko naman, Pader, ang sabi ni Saint Padre Pio, kapag hindi mo nasabi ang isang kasalanan lang, tapos nasabi mo yung mga nabunyag mo ng kasalanan, hindi ka patawarin. Kaya pinagbigyan niya ako. Ngayon na nalinawan ko na sa iyo, Brad Tata, Hmm. kampante na ako. Oh. So, pag nagsisinungaling po kayo. So, yun na, hindi na kailangan pa i-justify sino ang Oh. taong sinasangalingan mo. Na, yan. Direct to the point. Pero, Brad Tata, may idagdag lang ako, isa na lang. Kung halimbawa mayroon kang kasalanan na katulad sa akin, magkumpesal ako, mayroon akong kasalanan na hindi ko talaga sinadya na, hindi ko naman sinadya na hindi sabihin. Nakaligtaan ko lang ba? Mapapatawa din po ba? Kaya ako nung kahit sabihin ko na, Diyos ko, patawarin niyo po ako na kung mayroon ma po akong mga kasalanan na hindi ko na nabigkas ngayon. Yan, opo, dahil isa po yun sa ako, pati ako, yung conclusion, dahil kahit pa bago tayo magkumpisal, kailangan tayo mag-examine sa ating sarili sa gabi. Pero hindi lahat ng mga kasalanan natin ay ating maalaala. So, yung mga kasalanan natin hindi maalaala, ay pag-abayan na lang sa Panginoon. Pero pag Ayun, oo. maalaala natin, pwede natin ikumpisal. So, isa yun Tama, sa tama. mga Mm. conclusion. Pero Opo. ang Kasi, sa amin dito, isa sa mga experience, pag haba talaga, lalo-lalo na yung may guide po kayo sa pagkumpisan,
ang pari na lang, sabi ng isang pari sa isa sa aking kasama na kinuha na lang ng pari yung listahan ng mga sala niya. Isang pari na lang ang nagbasa. Oh, din tapos bigyan siya ng absolusyon. Mm. Wala lang, parang Sige po. ano na lang. So Sige, yun lang salamat po. brother, direct to the point Salamat na po. lang para Opo, di opo. hindi matagalan. Salamat po. Brother, may idadagdag po ako kung ako ang ginagawa ko diyan pag nagkukumpisal yung mga, di ba, normal yung may iba tayong hindi ano, no? Hindi na, yung hindi natatandaan. Dito nung nag-confess ako, kaya pupunta kami pag confession pagka sa mga church na American, yung marunong umingles kasi yung mga yung mga pari dito, mga Hapon usually, no? So pag pupunta kami roon at pagka nagko-confess po, sinasabi ko yung mga ano, yes, specific, pero yung mga mortal sin kung kayang i-specify mo, no? Kung kailangan mong ano yung nangyari, sabihin natin pa rin, no? Pero pag hindi matandaan, sobrang haba, you can be specific. At pwedeng, after noon, pag sinabi mo lahat ng kasalanan mo, sabihin mo na ako sinabi ko yun at natuwa yung pare, yung may Amerikanong pare. Sabi ko, Father, I also want to confess. Gusto ko rin po i-confess. Pati na yung after ko sinabi yung mga nilista ko, no, sa sinabi ko. And I also want to confess yung mga, sabi ko, yung mga kasalanan, those sin that I even forgot. Sabi ko, yung mga nakalimutan ko, hindi ko na matandaan. Gusto ko lahat i-confess pero nakalimutan ko. Sabi ko, even sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Oh, yes, sabi niya ganun. Natuwa siya kasi, yes, we cannot remember everything, sabi naman niya. So, sabi ko, even though a lot of things that sabi ko, I forgot, sabi kong ganun, but I really want to confess all those sins. Gusto kong i-confess lahat yon. At sabi niya, especially my thoughts, my words, what I failed to do. So yung mga pagkukulang, natuwa siya. Yes, I know we cannot remember anything. Yun. So, i-ano mo sa bandang huli yun, kapatid, pag nagkukumpisal po tayo. Father, pati po yung mga, sa lahat ng nakikinig ngayon, Father, pagkatapos mo sinabi yon, Father, pati po yung mga hindi ko na matandaan, gusto ko na rin i-confess, pero hindi ko na matandaan sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Yun. So, idagdag mo lang yun, kapatid, para mas safe tayo, kapatid. Yes. Sinasabi ko naman po, Brother Angel dun sa pare, pag yung last word ko na pagkumpisal sa pare, sabi ko, Diyos ko, kung ano man po yung hindi ko nabanggit na mga kasalanan na nakalimutan ko na, patawarin po ako. Kasi hindi ko na po malaala. Pero Yun, kung naalala ko rin po, yung mga kasalanan ko na hindi ko nasabi, pag pumunta ko sa pagkumpisal, sinasabi ko rin naman. yes. Pag naalala ko gano'n, pag may maalala akong bigla din, gano'n din. So next confession, isasama ko na rin yun. Nililista ko, yes. Totoo, yung mga nakaraan, pag may maalala rin ako nung bata ako, ganito. Yes, tama po yun, no? So, kasi ang tinitingnan ng Diyos yung sincerity at honesty ng ating pagkukumpisal, kapatid. Opo. Umiyak din naman po ako kung nagkukumpisal ako, kung talagang tumatagos po talaga sa akin kasi natatakot po talaga ako sa Diyos. Kasi Amen. ako, natatakot po talaga ako. Yung Yes. parusa talaga, yun, doon ako natatakot. Kaya umiyak din ako minsan, minsan, madalas pag nagkukumpisal ako, umiyak po ako. Kaya sinasabi na rin ng pare sa akin, hindi pa natatapos yung pagkumpisal ko, pinapatawad ka na ng Diyos. Pinapatawad ka na. Tama-tama sa Evangelyo natin kanina, no? Iiyak mo sa Diyos. Kasi Opo. andun po, Brother Angel, andun po si Jesus Christ sa likod lang ng pare. Sinabi niya kay Saint Faustina. Tama po. Nung nagpakita sa kay Saint Faustina, sinabi ni Jesus Christ na andun lang ako sa kumpisal, andun sa likod ng pare. Tatago lang ako. Amen. Sige po, maraming salamat po sa pag-share ko po ng ano ko at saka yung pagtanong ko sa mga pagtanong na mga dapat ko itanong ng mga mahalagang katanungan para sa pananampalataya.
para mas marinig din po nila ng yung mga ano ngayon, andito ngayon sa sa online. Kaya natutuwa din ako na kung ano yung naranasan ko, sasabihin ko rin talaga kasi para may share ko naman sa kanila. Maraming salamat po, Brother Angel, Brother Jando, at saka Brother Tata. Salamat po. Salamat po Brother sa Jando. Maraming salamat, welcome bro.